Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. na merisigaba na ang International Criminal Court. Ito na yung sinasabi ni Tatay Digong natin na there will always be a day of reckoning. Ito, ICC nagpasaklulo na sa Japan. Humingi ng tulong ang International Criminal Court sa Japan upang kontrahin ang panawagan ng administrasyon ni US President Donald Trump na hikayatin ang mga kasaping bansa, partikular sa Asia, na kumalas sa tribunal. Ayon kay ICC President Tomoko Akane, mahalagang papel ang maaring gampanan ng Japan sa pagpapanatili ng suporta sa korte. Sabi niya, Japan is one of the very strong member countries. Ang alam ko, ang may pinakamalaking contribution sa ICC ay ang Japan sa ngayon. Hiniling din umano ng ICC sa Japan na hikayatin ang iba pang mga bansang kasapi sa Asia na manatili sa tribunal. Sinabi ni Akane na sa gitna ng krisis ang ICC matapos sinabi ni Akane na nasa gitna ng krisis. Yan, inaamin na nila palubog na sila Gitna ng krisis ang ICC matapos ipahayag ng Venezuela at iba pang mga bansa ang pagkalas habang lumalakas ang pressure ng Estados Unidos at iba pang mga bansa. It is indeed a crisis, but we are not defeated. Palaban naman. Nauna nang sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio na hihikayatin ng Washington ang mga bansang kasapi ng ICC na kumalas sa korte dahil itinuturing ng Estados Unidos na banta sa soberanya nito ang tribunal. Bukod dito, nagpahiwatig din na ang US ng posibilidad na mas mahihigpit na saksyon laban sa mga individual o bansang may kaugnayan sa ICC. So, ngayon ko lang nalaman na ang presidente pala ng ICC ay, sa tingin ko parang Japanese nationality ito. Akuno. Ayan sa muka ang basihan ko para, at saka yung pangalan niya, Tomoko Akane. Tomoko Akane. So, anong gagawin ng Japan? Sa tingin ko, naiipit ang Japan nito dahil ang Amerika determinado na pabagsakin ang ICC. Ang Amerika at Japan dikit na magkaalyado. So saan siya pupwesto? In the end, ang tingin ko, mapipilitan ang Japan na hindi na rin magsuporta sa ICC. Excuse me. Kaya itong panawagan na tutulong ang Japan paghikayat sa mga Asian countries na ituloy pa rin ang suporta, hindi ito it will not work. Kasi what America wants, America gets. Ganon ang tingin ko. Sila yung pinakamalakas sa superpower. Ang maganda nga dito is itong big three superpowers, America, Russia and China. Nagkakaisa sila. Ayaw nila sa ICC. Kasi kung example, Russia and China,
suportahan nila ang ICC, ay may laban ang ICC. Ito ngayon, ang ICC walang suporta galing sa Big Three. Kaya baka ito na yung sagot sa ating mga dalangin. Ako, dalangin ko kasi makalabas si Tatay Digong before 2028. Kung normal na proseso, hintayin natin na matapos ang trial sa ICC, matagal. Abutin yan, sa tingin ko lang, abutin yan ng 10 years. By that time, 90 plus na ang edad ni Tatay Digong. Hopefully, buhay pa siya. Naniniwala ako na mananalo si Tatay Digong sa trial. Ma-acquit siya nito. Kaya lang, kalaban niya yung kanyang edad. Kaya ito na yung sagot sa ating dalangin. Brick by brick ang description ng US sa pag-dismantle sa ICC. So Venezuela na ang nag-announce na kakalas. And I'm sure marami pang susunod. Kaya crisis na talaga sila. So, ipagpatuloy po natin ang pagdarasal sa ating Tatay Digong. Speaking of parusa, paparusa ng Amerika ang mga bansa na kalyado nila na ipagpatuloy ang suporta. Tayo, ang stand ng Marcos administration is ituloy pa rin ang suporta. Ano yung parusa? Maraming nagsasabi na panood ko ang video ni Senator Amy, yung tariff na 12.5% sa export natin sa US. Baka yun na daw ang parusa dahil hindi tayo sumunod sa kagustuhan ng so good luck sa ICC. Basta darating ang panahon, ang aming Tatay Digong makakalabas dyan sa inyong kulungan. Hindi na yan magtatagal. Darating at darating yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ako sa balay sa Tabangan na Mugiror, sa balay ni Bibi Jean Himanan, nga taga San Rafael, Poroksay, sakop sa Talakag Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop nga pagapulihan karon. So natabangan siya og napulo ka yero nga diotso. Inaani na gid ang itsura sa iyang atop. Og mo na ni ang ngero nga gitabang nga ilang iatop. Og karon mo na ni ang ilang pag-aatopan. O karon na to panagid ang ilang gipatindog nga balay nga kusina. Salamat sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin karon makapatindog na gid ni sa among balay nga gaulanan na gyud. So pila na katuig ang inyong atop? 5 na katuig. 5 na katuig. So gaulanan na gyud. So mga dagko na gyud ang buslot. O dako na gyud. Og karon nga naman sa 5 katuig wala gyud mo nakapuli og atop. Tungod kay ang among paningkamot kulang ra gyud sa pagkaon. So naa na kay estudyante. Naa na. Pila ka buok imong anak? 4. 4 ka buok. So tanan na naga-eskwela. 3 pa ang gaeskwela. Ang isa dili pa. Dili pa ang isa. So Salamat gyud sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin. salamat kayo. Salamat.